Ayan po mga kalingap, mga kababayan, ay katatapos lamang ng bagyo dito, no? Kung makikita ninyo ang sitwasyon na yan, no? Ayan, medyo talagang sa mga dinaanan namin kanina ay kakaiba, no? At ito, yung dalawa sa ating Tres Maria, ayan, natagpuan natin dito na naliligo. So dito pala sila naliligo, no? Mga kalingap, mga kababayan. Medyo delikado, di ba? Ayan, no? Si Rose. At ayun si Jana, no? So di ba makikita natin ang sitwasyon nila dito, no? Mga kalingap, mga kababayan. Ito ay medyo liblib. Ito yung daan papunta sa kanila, no? So nagulat kasi kami dahil medyo may nag-iingay. So naisipan ko na tingnan at ayun nga, nakita ko ang dalawa sa ating Tres Maria. At ayun, kapatid pa nila yan, no? Yan, no? Kapatid pa nila yan, no? Yan, no? No? So, ganito yung sitwasyon nila rito. At ito ay parang anong matatawag nito? Yung tubig galing sa bundok, no? Dito ang daan. So, tingnan nyo naman yung ano nila, paliguan. Ayan, no? May isa sa, o dalawa sa ating Tres Maria. Si Jana, hindi tayo makalapit, ano? Ayan si Jana. Ayan, no? At si Rose. Ayan, no? So, tutuloy tayo sa kanila. At ayun nga, may iwan itong si Jana. Ayan, no? So, abang na lang po, mga kalingap, mga kababayan. Itong aso ay kilala na ako nito. Oh. Chichoy! So, abangan lang po, no? Mga kalingap, mga kababayan. Ayan, oh. Sinalanta talaga ng bagyo. Ayan, oh. Oh. Grabe, oh. Ito ay papunta sa ating Tres Maria. Ayan, oh. Oh. Diba? Oh. So, ang pagkakaalam ko, itong tinitirahan nila ay nakitira lang talaga sila rito. Hindi sa kanila talaga. No? Kumbaga, nakitirik lang sila para dito ay manirahan. Grabe ang bagyong dumano. Oh. Sana hindi naman na ano yung kanilang bahay, no? Grabe, oh. Oh, mga nyug, oh. Oh. Grabe, ano na nyug, oh. Yun, oh. So, diretso tayo para makita natin ang bahay ng ating Tres Maria. Oh, nagkalatang ano ng nyugo. Nagkukupra sila. Siguro yung mga napulot-pulot to nila. Tao po. Magandang umaga po. Ay, hapon po pala. Hello, tay. Wow. Ganda na ng kanilang dingding. Kumusta, tay? Sa si nanay? Okay. Pasyalan kami, tay. So, kayo po yung tatay ng Tres Maria. Sila Jana, Rose, at Jacqueline. Oh. Okay. So, anong pangalan ni tatay? Norley. Norley. Norley Vargas Jr. Ayun. Ilan taon po si tatay? 48. 42 years old. So, kumusta naman po yung bahay ninyo? Nalandingding na sa ngayon. Mabuti. Yan. Tagsa naman ang bagyo. Oo nga, buti hindi naman na tatay. Hindi naman.
Matibay ano? Ay, matibay yung pagkakagawa. Ah, okay. Ayan si nanay. Hello po, nay. Po. Kumusta? Buti hindi na ano yung bahay ninyo ng bagyo. Aba, matagal-tagal yung bagyo, no? Parang gusto naman nila sa Pilipinas, ano? Kapag naman 18 hours. 18 hours. Grabe, no? Sabi ko nga, di na mo pundo. Wakala hindi na tatigilan, no? So, ito po Ate Derolan. Kung mapapansin nyo po, ito yung dingding, no? Ng Tres Maria natin. Ayan, oh. Diba? Maganda na. At meron na silang as in dingding na maayos, no? Ayan, oh. Ayan yung ating nadaanan kanina, oh, si Rose. So, ikutan po natin para makita natin ang sitwasyon, ano? Ayan, oh. Diba? So, okay na, no? So, pintura na lang po ang kulang dito. Ayan, napag-usapan natin ang pintura dito, no? Ayan. Medyo madulas. Oh. Maganda na yung pagkakadingding na yan, oh. Ito na po tayo kasi hindi na ano na hindi Oo po nga. masyadong malinis ang bahay namin. Okay lang. So, ang iyong tatlong mga kadalagitanan ay safe na sa ngayon, lalong-lalo na sa pagtulog nila, no? Dahil sa may dingding na. Nagpapasalamat din ako sa mga sponsor. Yan, welcome po, nanay. Maraming salamat po. So, ngayon po, nanay, ang ano naman natin dito yung pintura. No, kasi gusto ni Ate Derolan ay mapinturahan talaga ito. So, kayo na rin siguro magpipintura, no? Opo, kami na rin po. Yan. Kami na rin po ang bahala. Yan. Salamat po, nanay. So, asan yung Tres Maria natin? Yung isa, naliligo. Tapos itong isa, galing lang naligo. So, doon talaga sila naliligo, nanay? Doon. Yung balon na yun na nadaanan namin kanina? Grabe, no? So, kung sakasakali dito, nanay, sa gilid ninyo, sa tabi ninyo, magpagawa ng, palikuran, ganon, paliguan, hindi kaya po pwede. Pwede rin. Pero ang pagigib naman ang problema. Kasi, saan kayo maigib? Doon po, sa baba. Ayun kung saan sila naliligo kanina? Doon po kami nag-iigib ng tubig. Ah, okay. So, ibig sabihin, dito ay walang nawasa. Wala po. Sa balon po kami nag Yung inumin, saan kayo kumukuha? Doon din po. Sa balon din. Okay. Pero mas magandang inumin talaga yung galing sa balon. Fresh na water. Kahit po walang yelo. Mm-mm. So, Walang lasa ang tubig. oo nga. So, anong plano nyo, nanay? Yung mga pananim ninyo, tuloy ba na magtatanim kayo? Opo. Sana meron. Meron ba tayo dyan, nanay? Pananim? Meron ba? O sige, kunin mo na. Patutubuin na natin yan. Ayan si Rose. Kamusta si Rose? Ayos lang tayo. Bakit nagkaganyan ngipin mo? Sino sumapak sa'yo? Wala naman tayo. Bakit nagkaganyan ngipin mo? Ano yan? Candy o ano? Liptin tayo. Nakulangan ng lip tint. So, ano mo na yung patingnan mo yung pangalan nila dyan. Kasi sila ang nagsulat dyan. Patingnan mo kasi bibigay natin doon sa iba yung ano. Tingnan mo nini yung ano. Rose, tingnan mo yung sulat ni Jana. Ayan. Doon ka din. Tatlong ano yata yan. So, ito po yung ating Tres Maria, mga kalingap, mga kaibigan. Ate Derolan, mayroon pong pagbabago sa ating Tres Maria sa ngayon. Pansamantala, wala dito si Jacqueline. Ngayon, alamin natin ang kwento kung bakit napalitan si Jacqueline ng kanilang nanay para mabuo yung ating Tres Maria. No? So siguro mag-umpisa tayo sa kanilang nanay. Nay, matanong ko lang po, no, kumusta po yung naging sitwasyon dito sa iyong tatlong kadalagitahan?
Mabuti naman po, kaso lang yung isa, matigas ang ulo, ayaw pagsabihan. Umalis nang walang paalam. Ito po ay si Jacqueline. Jacqueline, So si Jacqueline po ay ilang taon siya? 16, 16 years old. Anong grade siya? 10. Grade 10. So sa pagkakalam niyo nanay, ano yung pangarap ni Jacqueline? Harap niya yung doktor. Doktor. Grabe no. Napakataas ng pangarap ng isang Jacqueline. So bilang isang nanay, ano masasabi mo kay Jacqueline? Masakit po sa damdamin ng isang nanay na ganyan ang ginagawa ng kanyang mga anak. Kasi kami yung nagpupursige para sila makapagtapos ng pag-aaral. Kaya mabigat po sa dibdib. Ano po ba yung pag-alis ni Jacqueline? Nagpaalam ba siya? Lalong-lalo na sa mga kapatid or sa inyo? Nagpaalam din sa akin pero hindi ko siya pinapayagan kasi nga bata pa siya. Gusto ko makapagtapos siya ng pag-aaral. Kaya ayun, hindi siya nagpaalam sa amin. So sa tingin nyo nanay, bilang nanay at si tatay naman, ngayon ang tanong ko, sa tingin ninyo, kaya nyo po bang tustusan o suportahan ang pag-aaral lalong-lalo ng tatlong ito? Kaya po namin kasi nga kahit anong trabaho, nagtatrabaho kami para may baon sila pagdating ng Lunes. Pero hindi naman nila inaano yung pag-aaral nila. Hindi naman sila nagpupursige. Ayaw nilang pagsabihan. So itong naging kaganapan kay Jacqueline, sa tingin mo bilang isang nanay, kumbaga ayaw niyang kumbaga pinagsasabihan, pinagpapayuhan ng isang ina. Ayaw niyang makinig. Ayaw makinig. So ngayon ito sa dalawang ito, kay Jana, kay Rose, sa tingin mo nanay, kaya nilang pakinggan, kaya kayong sundin ng dalawang ito? Hindi ko po alam sa kanila. Kasi ako parang nanghihina na rin ang loob ko magpaaral sa kanila pag ganyan. So, Jana, ikaw ay ilang taon na uli? Mag-18. Mag-18. So, kailan ka mag-18? Nga ng November 20. Ngayong November 20. Aba. So, advance happy 18th birthday, Jana. So, bilang anak na nag-aaral, nakakarinig ng mga pagpapayo sa isang ina at siyempre sa isang ama, ano yung pakiramdam mo bilang ikaw? Nakakabuti naman sa akin pero pag minsan kasi pag minsan kasi parang hindi ko na kaya Hindi mo na kaya ang pag-aaral kasi pag minsan maraming ginagawa sa eskwelahan tapos pagdating sa bahay may mga maririnig ka pa kung ano-ano. So, ang inaano ko naman dito bilang isang anak, no, na unang-una kayo ay nagsisipag-aral, may mga pangarap. Ano nga ulit pangarap mo? technical engineer. Technical engineering. So, tanongin kita dyan halimbawa, maisipan mong tumigil sa pag-aral kasi iniisip mo pagod ka na, nahihirapan ka na. Sa palagay mo kaya maaabot mo ang iyong pangarap? Hindi. Sa paanong paraan para maabot mo ang iyong pangarap? Magporsige. Magpursige at makinig sa magulang. Di ba? Napaka-importante na ang magulang ay nandiyan. Yung ibang mga estudyante na walang mga magulang, kumbaga hiwalay, broken family, wala ang isang magulang or dalawang magulang, nagpupursige. Bakit kayo hindi nyo kayang gawin magpursige na ang magulang ninyo ay nagpupursige naman para kayo ay mag-aral or maabot ang pangarap? Di ba? Kaya diyan bilang nakakatanda sa inyong tatlo, dasal ko na makamit mo ang iyong pangarap. Okay?
Sana wag mong isipin na ikay pagod, ikay nahihirapan. Alisin mo yan sa iyong kaisipan kasi natural yan. Hindi maabot ng isang nangangarap ang pangarap kung hindi dadaan sa hirap at kahirapan. Okay? Tanungin kita ulit dyan sa palagay mo, kaya kang pag-aralin o kaya mong makamit ang iyong pangarap na katuwang ang tatay at nanay mo? Kaya. Oh, yun naman pala eh. Huwag mong pahirapan ang isip mo. Okay? So, dasal ko dyan bilang tatay din, makamit mo ang iyong pangarap. Unahin ang pag-aaral, gawin mong inspirasyon ang mga magulang mo at mga kapatid mo. Okay? Ilan pang mga kapatid mo na maliliit? Sa palagay mo? Kasi ilan kayo mga kapatid? 13 ba or 12? 12. 13 dapat pero namatay ang isa. Tama? So, ngayon 12 kayo. So, yung mga ahid sa inyo ay nagsipagpamilya na. So, kayo ngayon ang pag-asa nila. Lalong-lalo na ng mga magulang ninyo at mga kapatid ninyo na maliliit pa or nasa ibaba ninyo. Okay? So, dito tayo pupunta kay Rose. Ilan taon na nga pala si Rose? 13. 13. Anong pangarap? Ang flight attendant. Maging flight attendants. Wow. Rose. 13 years old, tama? Bo. Nag-aaral ka ng grade 8. 8. So, malayo pa. No? Kumbaga, ilang kabambigas pa ang kakainin mo para makamit mo ang iyong pangarap. Tama, ako mali. Tama. O, di ba? Sana, ulitin ko, makamit ninyo ang inyong mga pangarap. Napakaganda ng inyong pangarap. Si Jana, gustong maging isang technical engineering. Aba, kung makamit mo yan, Jana, matatawag kang ikaw na talaga si Jana, na isang nangarap lang, pero dahil sa pagsusumikap ay nakamit. At ikaw, Rose, pangarap mo maging isang flight attendant. Nako, sana kung makamit mo yan, makasakay din ako sa eroplano. Sana all. Oh, di ba? Sana all. Oh, si mama ninyo ay nangangarap din yan na makasakay ng eroplano. So, yun lang may papayo ko sa inyong magkapatid, no? At sana itong si Jacqueline ay makapag-isip-isip kasi medyo ano pa naman, maaga pa naman ang panahon. Bata pa siya. At sana huwag muna siya pumunta doon sa tinatawag na tahimik na sitwasyon daw kuno. Ang pag-aasawa. Kasi ang pag-aasawa, buong akala ninyo, tahimik yan. Pero nandiyan dyan lahat. Magulong buhay. Nako. Lalo kung magkaroon na kayo ng anak na 7, 5, 9, tapos Dorimi, Pasolitido. Nako. Oh, di ba si mama ninyo? Hindi niya ako nailimpi yung isa nyo nga ako minsan nakalapo. Oh. Hindi na makapanukray. Oh, wag niyo tawanan yung nangyayari sa mama ninyo kasi yun ang totoo. Siguro sa kapatid ninyo, danas nila. Ano ate na? Nagsisisi ate na. May pagsisisi, oh, di ba? Ganun talaga. Ang pagsisisi, laging nasa huli. Yan ang tatandaan ninyo. Sabi ko nga ni Sende, hindi nyo nailing sa mga tugang nyo na nagkaumuro na. Iling-ilingin nyo sa ng sitwasyon sa. Yun. Ang dapat ka mo mga ngod magtanda. Yun. Maging ano na sila, alerto. Alirto na sila. Oo. Ang mga lalaki nagtutok sa ng senda. Yun. Asan yung kasama ko lalaki? Okay? Kaya kayong mga lalaki, tukso kayo sa kanilang mga kababaihan. Pag nagpadaw sila taas sa tukso, hindi sila makatapos mag-isip. Oo, tama yan. So, ang tukso mo dyan. Ako may tukso man. Oo. Kung walang lalaki, wala. Kung hindi nagpailing motibo ang babae, di man ang lalaki. So, yun lang no, yung may papayo ko sa inyong dalawa ha. Kasi kayo ngayon ang kumbaga pag-asa. Jana, Rose,
pag-asa ng inyong pamilya. Okay? So sana makamit ninyo ang inyong pangarap. Pero sabi ko nga, huwag kayong mag-alala. Babalik at babalikan ko pa rin kayo. Hindi ito ang pagtatapos ng pag-uusap-usap natin. Marami pa tayo mga pagkukwentuhan at sana sa nangyari kay Jacqueline, huwag nyo nagsundan. Okay? Tahakin ninyong pangarap ninyo. At ipakita ninyo kay Jacqueline Pabasa niyan si Jackie. na kayo ay nagpapatuloy. Tandaan niyo yan. Okay? Babasa So niyo ikaw yan. dyan, ano panawagan mo kay Jacqueline? Ano masasabi mo sa kanya? Bata pa naman siya. Kung gusto niya bumalik sa pag-aaral, mag-aaral. Yon. So, sa akin naman, panawagan ko sa iyo, Jacqueline, kung mapapanood mo to, ay sana magbago ang iyong isip. Pagpatuloy mo yung iyong pag-aral kasi sayang. Gusto mo pa naman maging isang doktor. So, yun po nanay, no, napakinggan mo yung mga kwento no, yung dalawa mo na nandito ngayon sa piling mo, no. Talagang ganun ang mga kabataan, medyo ano sila sa mga sinasabi ng magulang. Kumbaga, sa panahon kasi ngayon, ganun ang ano ng mga kabataan, pero wag po kayong panghinaan ng loob. Nandito sila Jana at Rose at lagi po magdasal na si Jacqueline ay magbago yung kanyang isip na bumalik siya at may pagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Ano? Sana. So, sa ngayon, nanay, anong masasabi mo ulit kay Jacqueline? Sana kung makita niya yung video, sana umuwi siya, magbalik siya sa pag-aaral niya kasi sayang naman ang bata pa niya. So, yun lang po, nanay. At lagi po kayo mag-iingat dito, ha? Opo.